So balikan na natin itong mga pag-ulan dulot ng ating habagat or southwest monsoon. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. So gaya ng inaasahan, mas lumawak po ang epekto ng habagat or southwest monsoon sa ating bansa. Ito pong bagyong may international name na Shanshan ay nasa almost super typhoon category na at patuloy po ang paglakas niyan. Yan po ay nananalasa na o humahagupit na dyan po sa southern portion o katimugang bahagi ng Japan. Again, nasa labas po yan ng ating par at wala pong direktang epekto sa ating bansa. Pero kung papansinin nyo itong ating satellite image, ito pong mga kaulapan na ito, yan po ay flow ng ating habagat or southwest monsoon patungo dito sa bagyong may international name na Shanshan. Sa kasalukuyan nga ay mas malawak na po ang epekto nito sa ating bansa at dahil nga mas mataas na itong bagyong Shanshan, mas mataas din po yung ating axis o yung mga areas na affected itong ating habagat. Dahil mas mataas na, relatively mas maliwalas po ang panahon natin sa malaking bahagi ng Mindanao. Nagpapakita po ang haring araw pero posible pa rin po yung mga pag-ulan o thunderstorms tuwing hapon o gabi. Maulap naman ang panahon natin dito po sa malaking bahagi ng Visayas at posible po yung mga scattered o kalat-kalat na pag-ulan o thunderstorms, lalong-lalo na sa western section ito. Kasama po dyan ang Negros Islands at Panay Islands. Yung konsentrasyon po ng ating mga kaulapan at mga pag-ulan ay nandito po sa Southern Luzon, Mimaropa at Central Luzon. Meron din tayong mga inaasahang posibleng scattered o kalat-kalat na pag-ulan dito po sa area ng Mimaropa, kasama na po dyan ang Bicol region. Asahan po natin ang mga paminsan-minsan pag-ulan dulot ng habagat dito po sa area ng Zambales, Bataan, kasama na po dyan ang Metro Manila at mga karatig lugar nito. Yan po ang mga areas ng Tarlac, Pampanga, Cavite at Batangas. May mga paminsan-minsan pag-ulan din tayo dulot ng habagat dito po sa area ng Mindoro, kasama na po dyan ang Palawan. Again, ang mga katangian po ng mga paminsan-minsan pag-ulan dulot ng habagat, mostly maula po ang panahon natin. Intermittent o paputol-putol or manaka-naka yung ating mga pag-ulan. Minsan malakas, minsan mahina, pero nagtatagal po ang epekto nito at hindi agad nawawala. Kaya again, mag-ingat po tayo sa mga posibleng epekto ng mga pag-ulan nito, gaya ng mga flash floods at landslides, especially sa mga low-lying areas at mabubundok na lugar. Samantalang posible naman ang mga scattered o kalat-kalat na pag-ulan dito po sa area ng Bicol region, natitirang bahagi ng Mimaropa, natitirang bahagi ng Calabarzon, kasama na po dyan ang natitirang bahagi ng Central Luzon. Ganun din po ang ating aasahang panahon dito po sa ilang areas ng La Union at Pangasinan. Bukas habang umaakit pa yung axis nitong ating habagat, mas madadagdagan din po yung mga areas dito sa Luzon na posibleng maapektuhan nito. Posible na rin po yung mga scattered o kalat-kalat na pag-ulan dito po sa mga kabundukan ng Cordillera. Kasama na po dyan ang Benguet, ilang areas ng Ilocos, La Union at Pangasinan. So again, magpapatuloy po ang epekto ng habagat sa ating bansa sa mga susunod pang mga araw. Mababawasan ng bahagya yung ating mga pag-ulan ngayong weekend, pero mananatili pong aktibo yung ating habagat hanggang sa mga susunod na linggo. Kaya again, mag-ingat po tayo sa mga posibleng epekto ng mga pag-ulan nito, gaya ng mga biglaang pagbaha at landslides. At ugaliin po nating mag-check ng heavy rainfall warning advisory ng Pag-asa para sa dami ng ulan sa inyong lugar. At ito pong mga areas na ito sa may Philippine Sea at West Philippine Sea ay mananatiling aktibo. May mga posibleng mabuong low pressure area dyan sa susunod na linggo. Yan po ay ating babantayan. Muli, ito po ang inyong weather tito, Alvin Pura, para sa Philippine Weather Trivia.